Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At sasagot tayo ng comment doon sa mga nauna nating video na naipost na sa YouTube natin. So may nag-comment doon kung magkano ang kailangan niyang budget sa 65 square meter na bahay. So gumawa ako ng plano, ng floor plan para dyan. Okay? So ang offer ko sa iyo, tatlong kwarto. Okay? Ang size ng kwarto mo is 3 meter by 3.5 meter, 3 meter by 4.5 meter, tapos 3 meter by 2.5 meter. Ang size ng bathroom mo is 2 meter by 2.5 meter. Dining, kitchen at living room. Okay, yung natira. So 8 meter by 8.125 meter equals to 65 square meter ang total niyan. Lagyan natin to ng siyam na poste. At ang size ng poste mo is 20 cm by 30 cm. Ang area ng kulong puting mo is 1.2 meter by 1.2 meter by 1 meter. Ito yung hukay natin. Okay? Tapos yung tie beam mo, yung tie beam natin, lagyan natin ng tie beam sa ilalim. Itong tie beam na to, nakakonektado doon sa mga poste natin. Okay? Doon sa pinaka-pundasyon ng poste natin, nakakonektado doon. Para mas matibay yung poste natin. Kasi ang gagawin natin dito sa estimate natin, ay ang request niya is naka-slab. Bali yung bubong niya na naka-slab. Pero naka-ready na for second floor. Okay, naka-slab. So ayan. Kaya kailangan ng tie beam yan sa ilalim. So medyo maliit lang ilagay natin na tie beam. Kasi tatambakan naman to ng lupa. Pag nagkasintada tayo, tambakan to ng lupa, hindi naman to makikita. So 20 cm by 20 cm. Okay. Ang area ng floor beam mo is 20 cm by 30 cm. Kasi laki lang din ang poste. Itong floor beam na to, ito yung biga. Ito yung biga na nakasalo sa slab mo. So ayan, naka-cross yan, naka-cross beam yan. Ganon din yung tie beam natin sa ilalim, sa mga pundasyon natin, naka-cross beam din. Okay? Ang height ng wall mo from tie beam to floor beam, sabihin mula sa tie beam hanggang floor beam, ang height ng pader mo is 3.25 meter. Okay? Ang taas naman ng poste natin, magmula dun sa pundasyon hanggang sa biga is 3.45 meter. Perimeter ng tie beam natin is 48.38 meter. So ganun din yung floor beam natin is 48.38 meter. Parehas lang yan. Ang total volume ng kulong puting natin is 4.536 cubic meter. Total volume ng kulom natin is 1.863 cubic meter. Total volume ng tie beam natin is 2.0252 cubic meter. Nakasulat naman yan, pwede nyo sundan. Total volume ng floor beam natin is 2.9028 cubic meter. Total ng volume ng slab natin without overhang, walang overhang, nakaka-extend sa labas, is 6.95 cubic meter. Total volume ng flooring sa kapal na 5 cm. Okay, yung flooring natin sa baba, flooring nga natin to So yung 5 cm na to, mga 2 inches lang to. Ganun lang siya kapal. Okay, so 3.1 cubic meter. Ang total ng wall perimeter natin is 54.1 meter. Ito yung wall natin. Kasama dito yung mga kwarto. Total ng haba niya, perimeter. Okay, 54.1 meter. Gagamit tayo ng 12 mm sa mga poste at ganun din sa mga pundasyon. At ganun din sa mga biga. Yung tie beam natin, na sinasabi kanina na nag-hold sa mga poste natin is 10 mm lang yung gamitin natin. Okay, parang wall footing din ito, pero beam siya, iba siya sa wall footing kasi yung wall footing parilya lang yon. Okay, tapos 9 mm ang gagamitin natin sa mga stirrup. Okay, ayan, ganun din sa mga vertical at horizontal ng natin ng wall natin, 9 mm lang din ang gamitin natin. So ang mix ratio natin sa concrete is class A 1:4. Mix ratio natin sa mortar sa paggamitin natin sa pag-asintada is class B 1:4. Okay, steel deck natin na may coverage na 91.5 cm. Yun ang steel deck natin, ang coverage na gagamitin natin. Mayroon ka ring mga steel deck na iba-iba yung laki nito. Okay, ito yung napili ko na coverage. Ito na
Ang bilang ng hollow block natin na kailanganin natin is 1,709 pieces. Okay, bawas na dito yung mga bintana. Kita nyo naman sa floor plan, andyan yung mga bintana, mga pinto. Bawas na dito sa estimate natin. Nakwintada ko na yan. Okay, ang main bar natin na gamitin sa kulom, sa floor beam at sa puting is 134 pieces, 12 mm. Sa tie beam natin, 119 pieces, 10 mm. Tapos yung sa stirrup natin is 109 pieces na 9 mm. Rebar natin sa wall, 73 pieces na 9 mm. Tapos rebar natin sa flooring, gagamitin natin sa flooring is 32 pieces na 9 mm. Okay, sa flooring natin na ito, ang spacing natin na ito, kwadrado is 50 cm. Okay. So ito na yung simento na kailangan natin. Okay. Ang kailangan nating simento para sa kulong puting is 41 bag, sa kulom is 17 bag, sa tie beam is 18 bag, sa floor beam is 26 bag, sa slab is 62 bag, sa flooring natin 27 bag, tapos sa wall natin mortar is 58 bag. Ang kailangan natin, ang buhangin natin, kailangan nating buhangin is 232 bag sa wall, sa concrete 382 bag, tapos yung graba natin is 764 bag. Okay guys, so ito na, mabilis lang to, isamarin na natin to, magsamasamahin na natin yung total ng materials na ginamit natin kanina. So bago natin isummary ito guys, inanyahan ko yung mag-comment at mag-subscribe. So libre po yan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, naligaw ka rito sa channel ko, sigurado nga nagpuplato ang magpatayo ng bahay, so mas maigi na naka-subscribe ka at i-like mo rin kung nagustuhan mo itong video natin. Ito yung summary natin. Okay, presyohan na natin lahat to para malaman natin kung magkano talaga yung budget natin sa 65 square meter na 3 kwarto, isang CR. Okay, ito na, 12 mm 134 pieces, 220 yung isa nito, so 29,490. 10 mm natin 119 pieces, 140 per piece nito is 16,660. Yung 9 mm natin is 214, 90 pesos yung isa nito, so 19,260. Ang simento natin is 249 bag, lahat-lahat na yon, so 225 per sako ng simento is 56,025 pesos. Ang buhangin natin na 20 cubic, 900 per cubic, so 18,000. Ang graba natin na 25 cubic, 1,100 per cubic, so 27,500. Ang steel deck natin is 69.5 meter, so ang per metro nito is 450 per metro, so 31,275. So ang steel deck natin, paiba-iba yung presyo niyan, tulad ng mga materials din natin na nabanggit, paiba yung presyo niyan, depende sa lugar yan. Adjust nyo na lang, andyan naman yung bilang. Pwede nyo to i-like para madali nyo mahanap kung sakaling kailangan nyo na. Okay, so ito na ang total main material, for structure. Okay, ito yung total material cost sa structure na nabanggit natin kanina is 198,200 pesos. So isali pa natin yung formworks natin na 30,000 at yung hagdan natin na 25,000 is 253,200. So ito yung pinaka total ng kailangan mo na budget sa 65 square meter na 3 ang kwarto at isa ang CR. So structure lang pinag-usapan natin ha, kasi kung iniisip mo na may palitada na, may bintana na, may pinto pa, ay kulang pa to. Bali mga 60% pa lang ang natapos natin dito. Okay, hindi pa nga dito kasali yung mga electrical. So ayan guys, 253,200 ang kailangan mong budget sa structure na 65 square meter. So ang labor cost nito, so pwede na sa akin yung 100,000 to 110,000. Okay, tapat na to. Ito yung labor cost na to, tapat na to. May nagtatanong na kung pan ba yung mga equipment sa may-ari ba, sa namamakyaw, lahat yan. Huwag kayong mag-alala dyan, kanila dapat lahat yan. Okay, kahit arawan pa yan yung gagawin nila dito, dapat kanila lahat yung mga power tools na yan. So ayan guys, pag tinanong mo ako kung mga ilang araw to, siguro mga 45 days to maximum 60 days na.
Kung gagawin to ng 5 hanggang 7 tao. Okay, yan, mabibigay ko na idea. Okay, sana nakatulong to. Huwag niyong kalimutan i-like at i-subscribe ang video natin.